Ipagtatanggol ko ang aking pinaghirapan, ang aking pinagpaguran, at lulupigin ko ang aking mga kaaway! Ano bang ninanais mo? Ibig ko na lumisan kayo sa pood na ito kung nais niyong mailigtas sa mga tao. Sugat! Wala ka ng ibang patutunguhan, Lamitan, kundi ang sulat. Hindi pa ito ang aking katapusan. Ipinapangako ko. Sapagkat ang isip ni Lamitan ay malawak at ang kanyang puso ay hindi padadaig kanino man. Hindi man natin nahuli si Lamitan, ngunit nakamitan natin ang ating ninanais, ang mapalaya ang puot, at maibalik yun sa iyo, Bagani, ang tunay na tagapagmana ni anak na Rahamang Gubat. Ang iyong kapatid ay isa sa mga nasugatan. Si Binayaan? Ang para sa kanyang sinapupunan. Si Binayaan ay nagdadalang tao? Dinadala ni Binayaan ang inyong anak. Huwag kang muna. Pagkat masaya ako sa gagawin kong pagalisan. Binayaan! Binayaan! Huwag niyo kong hawakan! Lumayo kayo sa akin! Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito sa aming banwa? Kaninong banwa ito? Kay Dato Salay. Si Dato Salay ay isang dato na nasa ilalim ng pangangalaga ng aking puod. Nais kong makaharap siya. Dalhin niyo ako sa kanya. Sino kayo upang humiling na humarap sa aming Dato? Hindi mo ako nakikilala. Hindi niyo man nakikilala ang putong na kanyang suot? Siya si Lamitan, ang hara ng pood na nangangalaga sa atin. Magbigay galang kayo sa kanya. Dato Salay, ako'y nagagalak at muli tayo nagkaharap. Mahal na Ginoo, Amaya, dumating na si Sungil kanina pa. Ngunit pinagbawalan ko siyang pumasok dito sa loob. Nabalitaan namin kay Hamil ang naganap kay Binayaan. Maayos na ba siya? Nabigyan na ba siya ng lunas? Ang aking kapatid na si Binayaan at ang kanyang dinadala ay nasawi sa labanang ito. Nasa si Lamitan. Kinalulungkot ko na si Lamitan ay tuluyan ang nakatakas. Sa ngayon ay hindi namin batid kung saan siya matatagpuan. Natutuwa ko sa inyong pagdalaw sa aming pood, Hara. Ngunit bakit kayo naglalakbay na wala man lang ay sama mga mandirigma? At bakit tila hapong-hapong iyong mga wangis? Sapagkat may masamang naganap sa aking puod, kaya kami ay tumakas. At lubos akong natutuwa dahil dito ako dinala ng aking mga paa sa banwa ng isang kapanalig. Kaya tatanawin ko na isang malaking utang na loob kung kami pansamantala mong kakalingain. Halik kayo sa aking balay upang doon kayo makapagpahinga at doon tayo makapag-usap. Tagang salamat. Iloy, muli ako nagbalik dito upang ihatid sa iyo ang isang magandang balita. Ang puod ng aking ama. Ang puod kung saan kayo nagsama ng aking baba. Ang puod na iyong minahal. Ay natimawa na mula sa malupit na pamumuno ni Lamitan. Isang mabuni at pinagpalang araw ito. Sapagkat mula ngayon, hindi na kailangan mamuhay sa takot ang sino man. Kaya sinusumpa ko na mula rin sa araw na ito, ang lahat ng mga mabubuting panuntunan na inyong itinanim sa isipan namin ni Bano kay siyang mamamayani sa ating puod. Ang aking dalangin ay sana ang inyong dungan, pati ng dungan ng ating baba at ang mga ninuno na nagmula sa ating puod
na mapayapa na. Saan sila paroroon, Sungil? Sa inyong banwa, upang sunduin si Dalang, sapagkat yun ang ipinag-utos sa akin ni Amaya. At si Amaya? Nasaan si Amaya? Abiam, nais ko sanang ako ang maglinis ng katawan ng aking kapatid. Pilayan ang aking kapatid. Nais kong hilutin niya siya at pagalingin ngayon din. Tinalo mo na naman ako, binayaan. Magaling ka talaga sa paglalaro ng kunggit. Sa kunggit lang ako magaling, Amaya. Mas marami kang alam kaysa sa akin. Kaya siguro, mas mahal ka ng ating baba. Hangad ko ang iyong matiwasay na paglalakbay patungo sa sulad. Sa pook na pinili mong maging iyong tahanan, kasama ng iyong sanggol, na hindi pinalad pang isilang. Ngunit ngayon ay batid kong kalong mo na patungo sa pook na kinaroroonan ng ating mga ninuno. Hangad kong tunay ka ng maging tahimik at masaya. Hangad ko doon na matagpuan mo ang tunay na pagmamahal na hindi mo natikman. Papa? Mahal ko na. Paalam, kapatid ko. Paalam, pinakamamahal kong binayaan. Mahal na Laon, kung tunay ang batid ni Kapid ukol sa aking mga anak, pinauubaya ko na si Amaya at si Binayaan sa inyo. Kayo na ang bahala sa kanila. Dalang! Dalang! Kuling, kasama mo ba ang aking mga anak? Ang aking baba, nasan siya? Naiwan sila sa pod. Kailangan natin sumama sa kanila. Tayo na! Kaya pala hindi na namin muling nasilayan ang dato. Patay na rin pala siya. Ang sabi ng mga babaylan dahil daw ito sa lason, marahil ay gawain ito ni Lamitan. Dalhin niyo ang kanyang bangkay at ibigay sa mga bihag na mandirigmang natitira ng datu. Nang sa gayon ay may uwi nila ang kanilang datu sa sarili nilang banwa at mabigyan ng marangal na libing.
Ginoo, kinalulungkot ko ang nangyari sa dinadala ni Binayaan. Tanggapin mo ang aking pakikiluksa. Masakit sa isang magiging ama ang manangis sa isang sanggol na nagmula sa kanya. Ngunit hindi pa man ito isinisilang, ay agad din nawala. Kung kailan ko nabatid na si Binayaan ay nagdadalang tao, saka ko lang rin nalaman na kapos silang lumisa na. Abyang, nais kong bantayan mo ang aking kapatid hanggang sa dumating ang aking Iloy. Ang susunod, Amaya. Tapos na ang unang sagupaan. Nais ko madama ang katahimikan. Ngunit hindi ko maaaring hayaan ang aking sariling maigupo ng kawalang ito. Marami akong ibang bagay na kailangan harapin. Hamil, pumili ka namang ilang mga mandirigma na dadali mo sa banwa ng aking baba, Gurang. Nais kong sunduin mo sila kasama ng aking kapatid at ang ibang mga tagapod. Masusunod, Ginoo. At si Lamitan, Ginoo, ano ang iyong pasya hinggil sa kanya? Ipagpatuloy niyo ang paghahanap sa kanya. Nais kong iaalay si Lamitan kay Amaya. Hindi ko akalain ang puod ay sinalakay ng mga kaaway. At sila ay nagtagumpay. Kinalulungkot ko ang naganap sa inyong hara. Ngunit ako'y natutuwa at kayo'y nakaligtas. Tunay ngang ako'y pinagpala pa, sapagkat pinalad akong mabuhay. Ngunit batid ko na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ako ng aking mga kaaway. Hanggat suot ko ang putong ng pinuno ng puod, at hanggat ako ay nabubuhay, batid ko na hindi nila ako titigilan hanggat hindi ako bumabagsak sa kanilang mga kamay. Kung ganon, umasa kayo na patuloy namin kayong kakalingain at itatago dito sa aming banwa. Umasa kayo na hindi namin kayo tatalikdan at ipagtatanggol sa sino mang kaaway nyo na dumating dito. Daghang salamat, Dad Usalay. Subalit hindi ko nasasayangin pa ang mga sandali upang ilihim sa iyo ang isa ko pang pakay. Mayroon akong hihilingin sa iyo. At naway hindi mo ako tanggihan. Ano yon, Hara? Magwika ka at titignan ko kung ano ang aking magagawa upang ikaw ay mapagbigyan. Ibig ko, natipunin mo ang lahat ng datong kapanalig natin. Ang lahat ng mga datong nasa ilalim ng pangangalaga ng ating puod. Sapagkat nais ko na tayo ay magtulong-tulong upang mabawi ang ating puod na sinalakay nila Amaya. Batid kong ikaw yan, Bagani. Kahit hindi kita nakikita, nararamdaman kita. Sapagkat umaapaw ang galak sa aking puso. Ganyan din ang aking nararamdaman sa tuwing pinagmamasan kita, Amaya. Kahit tagalan natin magkakilala, hindi ba? Hindi na ikaw ang batang binugot na aking nakilala sa kakahuyan. Hindi na rin akong batang Ginoo na iyong unang nagisnan. Nagbago man ang lahat sa atin, ngunit hindi pa rin nagbabago ang aking pagtingin sa iyo, Amaya. Pakikipagdigma ba, Hara, ang kasagutan sa nagaganap? Hindi mo ba nais makipagtalastasan muna sa mga sumakop sa puod? Na ikaw na rin na nagwika ay mga kadugo mo rin at ang isa ay anak pa ni Manggubat. Datu Salay, sa palagay mo ba ay ibabalik nila sa akin ang aking puod sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan lamang? Hindi.
sapagkat batid ko na maninindigan sila na hawakan yon. Kaya sundin mo na lamang ang aking hiling. At ipinangangako ko na ikaw at ang iyong banwa ang unang-unang makikinabang sa magiging tagumpay natin. Gagawin kitang ikaduwa sa akin sa pamamahala ng puod. Kaya sunduin mo na ang ating mga kapanalig na dato upang mapangunahan ko ang ating pinagsama-samang hukbo upang iwaksi ang ating mga kaaway. Masusunod, Hara. Sa kabila ng lahat na nawala, mga napas lang natin mga mahal sa buhay. Sa kabila ng lahat ng digmaan natin pinagdaanan, sa lahat ng mga sugat natin pinamo, ikaw pa rin ang tanging nilalaman ng aking puso. Ang aking hininga. Ako man, Bagani, nalulungkot ako sa mga naganap. Sa mga pumanaw na mahal natin sa buhay. Ganun pa man, may puwang pa rin sa aking puso natutuwa ako. Sapagkat napakabait sa atin ng mahal na Laon. Pinagbigyan niya tayo upang magkitang muli. Magkasama. Hara, tunay kayang mapagkakatiwalaan ang datong inyong pinakiusapan? Si Dat Usalay ay gaya ng ibang mga maiisog na mandirigma na may pagpapahalaga sa kanyang salita. Kaya batid ko na hindi niya ako bibiguin. Ngunit, ang mga datong ito ay naging dato. Hindi lamang sa kanilang lakas, kundi sa talas rin ng kanilang pag-iisip. Maaring ang kanilang salita ay iyong mapanghawakan. Ngunit, gayon din kaya ang kanilang iniisip. Maaari bang huwag mo nang punuin ng agam-agam ang aking ulo? Hindi ko na ibig mag-isip pa ng higit na kasawian na aking sasapitin. Hindi maaari yon. Hindi ako makakapayag. At batid kong hindi ako pababayaan ni Malandok. Sa sandaling ako'y manganib o nanganganib, natitiyak ko na babalaan niya ako sa pamamagitan ng aking panagang. Kaya naniniwala ako na si Salay ay isang tunay na kapanalig. Siya ang tutulong sa akin. Pati na rin ang kanyang mga kasamahang datu na dadalhin sa akin upang aking muling magapi si Amaya. Alam ko kung anong nararamdaman natin ngayon ay panandalian lamang. Sapagkat agad hindi nahuhuli si Lamitan habang nabubuhay si Lamitan. Huwag mo na munang alalahanin si Lamitan. Pinadala ko na si Sungil upang hanapin ang lapastanging yan. Batid kong hindi siya babalik hanggat hindi niya natatagpuan si Lamitan. Kaya maya kung maaari lamang, ipagpaliban mo muna ang iyong pag-aalala sa mga bagay na hindi pa nagaganap. Salay! Kayo nang bahala sa inyo, Iloy. Huwag niyo siyang pababayaan ng anak. Ipinabatid sa akin yung atubang ang naganap sa iyong pakikipagpulong sa Hara na nagkakanlong sa atin. Ang ating banwa ay isang maliit ngunit tahimik na banwa na hindi nakikipagdigman o nangangayaw sa kahit anong banwa. Sa halip tayo ay nakipagsandugo sa iba pang banwa at sa puod upang tayo mapangalagaan at hindi masangkot sa anumang gulo. Kaya natatakot ako sa nais maganap ng Hara sapagkat sasabak tayo sa isang pagdirigma na hindi naman natin nais. Naunawaan kita. Ngunit hindi ko maaaring tahasang tanggihan ang nais ng Hara.
Ngunit Salay, Magtiwala ka sa akin, Maon. Batid ko ang aking ginagawa. Pumusang ka sa akin. Akong bahala sa'yo. Salamat, Ginoo. Bawat saglit na ika'y kasama, dulot niya ay walang sawang ligaya. Nananaginip ba ako? Basta siyang bumaba lang talaga ang buwan para masilayan ko ng malapitan. Na ikaw lamang ang tanging mamahalin magpagkailan pa man. Amaya, sa akin, ikaw ay isang maliwanag na buwan. At ang maliwanag na buwan ay hindi dinudungo pa ibaba, kundi tinitingala. Tayong dalawa ang laging magkasama. Tayong dalawa sa hirap. Kahit isa ka na rin mandring, hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang buwan na nagliliwanag sa aking kalangitan. Ikaw pa rin ang aking dalaga. Puso mo, tayong dalawa. Tayong dalawa. Ilang ulit ako sumuko, ngunit lubhang masigli ang nararamdaman ko sa'yo. Nananatili itong buhay sa kabila lahat na nangyari sa atin. Matapos ang hindi magsikal ating pinagdaanan. Amaya, kay sarap pumarito lamang dito sa iyong tabi. Ngayon din ako mahal ko. Natatawag ako ni Bagani, 10 ng iba pang dato na nasa ilalim ng puod. pagbibigyan mo ba ang Ginoo ng puod sa kanyang kahilingan? Darating tayo doon, pangtulungan ng Hara na pabaksakin si Bagani at ang babaeng tinatawag ng Hara na si Amaya. Si Bagani ay isang hangal kung umaasa siya ay may kapangyarihang makuha ang katapatan ng lahat ng datu. Mabibigo sila ni Amaya na makapaghari sa puot sapagkat nalalapit ang aming muling pagharap. Dadadalang, hindi ko na mahiyakap muli ang aking baba. Tulad mo ay mayroon din akong mga mahal sa buhay na nawala sa akin. Ngunit ang kanilang pagkawala ang siyang nagpatibay sa akin. At yun ang mangyayari sa'yo. Nais ko sanang hilingin sa inyo, si Alonsina. Naniniwala ako na marami siyang matututunan sa inyo. Hindi ko siya pababayaan. Sino sila? Mga tayong dumatal dito at walang nakakilala sa kanila. Ako si Makan at asawa ko si Datu Salay. Naparito ako upang ipagbigay alam sa inyo na isa ang aking bana sa nagbigay ng katapatan kay Hara Lamitan. At sila'y nagkasundo upang sakupin at lusubin kayo.